Mahigit 800 pulis ang ipinadala sa Leyte kasunod ng looting o pagnanakaw ng ilang residente roon. Dahil na rin sa kakulangan ng pagkain at tubig, nagpadala naman ang mga sasakyang panghimpapawid ang Amerika para makatulong sa search and rescue operation sa Visayas. Live mula sa Pasay City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi lamang pakikiramay kundi tulong mismo gaya halimbawa ng mga relief goods, mga modernong gamit at aircraft at pati na rin manpower ang ipinarating ng pamahalaan ng Amerika sa ating bansa para mas madali raw matutugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa kawalan ng makain at mainom, ganito ang nasaksihan ng aming news team sa Tacloban City. Ang ilang nasalanta, walang takot na dinumog ang mga tindahan. Ang natitira nilang lakas, nilagak sa paghagilap ng pagkain at tubig para maibsan ang gutom at uhaw. Kasunod ng mga ganitong tagpo, mahigit 800 pulis ang ipinadala ng PNP para maibalik ang peace and order sa lugar. Ayon kay PNP Chief Alan Purisima, nakatanggap din daw sila ng mga ulat na may armadong grupo na nangunguna sa looting. Magpapadala rin ng libo-libong sundalo ang AFP para sa clearing operation sa mga lugar na binayo ng bagyo. Naiintindihan man daw ng palasyo ang sinapit ng mga nasalanta, pero paalala nila hindi tama ang talamak na looting sa gitna ng trahedya. Ang hindi lang po maganda ay yung looting na kasama na yung television set. Pati po yung signage ng McDonald's, na drive-thru nakalagay. Giit naman ng ilang senador dapat managot ang mga sangkot sa profiteering o nagsasamantala sa ganitong panahon. There is no justification for looting. We must enforce the law. We do recognize that this happened because of this situation. Sa panahon ng krisis, nakikita ang karakter ng isang tao. Ang pinakita lamang noon na may ilan tayong kababayan na nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa at paghihirap ng napakarami nating kababayan doon. Para naman tumulong sa search and rescue operations ng pamahalaan, 70 US Marines mula Japan ang pinadala sa mga bahaging sinalanta ng Bagyong Yolanda. Gamit ang 2 seaplane, sinusuyod nila ang karagatan sa Visayas upang maghanap ng mga nakaligtas mula sa trahedya. Ngayong hapon naman halos magkasunod na dumating sa Villamor Air Base ang mga US aircraft mula Okinawa, Japan. Dagdag ito sa 2 KC-130 cargo plane at 2 P-3 Orion surveillance aircraft kagabi. Ilan lamang ito sa mga aircraft na ipinadala ng gobyerno ng Amerika para tumulong sa ating pamahalaan sa pagdadala ng mga supplies at pagtulong din sa rescue operations doon sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ito nasa likuran ko na KC-130, 5 ganyan ang pinadala mula sa Okinawa, Japan, papunta dito sa Pilipinas. Ito ay may capacity na 40,000 pounds at 76 passengers, habang yung isa naman na yon na MV-22 ay mayroong capacity na 24 passengers at ito ay may kakayanan na mag-resupply ng mga pagkain at iba pang mga relief goods sa mga area na wala ng runway. Bukod sa paghatid ng pagkain, tubig, iba pang relief goods, generator, pati forklift, maaari rin daw gamitin ng ilan sa mga aeroplanong ito sa paghahanap ng mga nawawala pa. I think a disaster of this magnitude can quickly overwhelm any force, really any government. And what the Ospreys can do is supplement what the existing rotary wing lift that the Philippine Air Force already possesses. This MV-22, it's a tilt rotor aircraft. So 86 na US Marines ang kasama sa misyong ito. I'd like to begin by first expressing again our deepest condolences for the loss of life, the injuries and the damage resulting from Typhoon Yolanda. It's really a testament to the stick-to-itiveness and the toughness of the Filipino people. We have pledged immediate relief and continue to assess the situation. Kasama ring nagpaabot ng tulong ang USAID. Today we had a team of USAID people go out in the field to take a look at, to do an assessment of what is needed.
Jessica, nauna nang nag-donate ng $100,000 ang pamahalaan ng Amerika sa ating bansa. Pero ayon sa kanila ay handa naman silang magbigay ng mga karagdagang tulong pa at donasyon. Depende na rin sa pangangailangan ng ating mga kababayan na nasalanta. At depende rin sa pangangailangan ng ating pamahalaan na nagsasagawa ng kanilang rescue, relief at humanitarian mission. At umasa rin ng mga US officials bukod syempre sa ating mga local officials na sa pamamagitan ng pagbuhos ng tulong na ito ay mababawasan na rin ang insidente ng looting. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.